Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Meron na naman tayong tututukang pangmalakasang online tournament ngayon. Kasali sila Magnus Carlsen, ayan si Wesley So, si Caruana, si Ferrugia, Abdu Satorov, at yung dalawa pa na sila Zavik at si Tabata Bay. 8 players sila ditong double eliminations knockout. Ibig sabihin, kapag na-knockout dito sa match, may buhay pa sa loser's bracket gagapang hanggang sa makaabot sa grand final. At ang winner's bracket naman, pag nagdire-diretso hanggang dulong puro panalo, ay waiting na at twice to beat. Ayan, yung palagian nating nakikita ngayon na napakagandang double elimination rounds. Ang kanilang prize fund dito ay umabot ng $235,000 at 30,000 naman ang mauuwi ng champion. Yan. 3 divisions tournament ito. Itong Division 1 nila Wesley ang may pinakamalaking pondo. Ang time control ay 15 minutes plus 3 seconds increment. Tingnan na kagad natin ang unang match na ito ni Wesley against Super Grandmaster Pavel Eljanov ng Ukraine. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, nag-E5 si Eljanov, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, nag-Bishop C5, Gyoko Piano ang pinasok, Castle, Knight F6, D3, Depensa, nag-Castle, A4, ayun. Nauuso ngayon ang line na yan. Kasi ang palagian dito na nakikita natin, C3, Knight B D2, H3, Rook E1, pero dito po nag-A4 at tinapatan naman ng space sa queen side para hindi na push pa yan mamaya at nag-Knight C3. Kakaiba din, no? Interesting. Kasi diretso kagad may control sa D5 at nag-H6. Control muna sa G5 square. Baka mamaya mapin. At nag-Bishop E3 ang tirang nagpawala sa bookline, mga kamatyas, dito sa Masters Opening Database. Dito kasi ang palagi ang ginagawa naman H3. Protection lang din sa G4. Pero dito sinalubong kagad ni Wesley, hinamon kagad ang bishop. Tinanggap naman ni Eljanov at nag-D6, nag-D4 para matibay, buo sentro, kinapture, takes, at nag-Knight takes E4. Sacrifice Knight pero madali namang maunawaan kasi mayroong D5, buo din naman, ano? Mababawi, takes, at nag-Queen D6, angat lang, at nag-C3, pasolid lang sa D4, Bishop D7, develop. Ayun, nagkita na ang dalawang tore. Magandang senyales na properly well-developed pagka ganyan. At nag-Rook AE8, threat muna sa Bishop. Rook AE1, depensa. B6 para wala nang timing ng capture dyan. At nag-Knight D2. Ayan, hanap naman dito si Wesley ng mga maneuver mamaya. At nag-H5. Unang questionable move na ginawa dito ni Eljanov. Dapat daw ang tira Knight E5. Yan ang sabi ni Stockfish na kasi kapag kinapture ito, meron nga namang beaten sa Knight D2. At kung hindi naman kakapturen, may mga gulo-gulong pwedeng gawin. Knight G4, mga threatening sa H2. Ayan. Pero nag-H5 dito. Mukhang igagapang ni Eljanov ng H4, H3, pampahina ng kingside. Nag-Knight C4, tuloy. Queen H6 at nag-D5. Okay, pumantay lang kasi nag-bad move din si Wesley. Dapat daw ang tira ay H4. Ayun, tapatan lang ang space ng kingside para hindi makapush ng H4 ang black. Slightly better for white. Pero ang ginawa, nag-D5, nag-Knight A7. Yun nga lang medyo parang ang pangit yata ng atras doon. Ay, hindi nga pala pwedeng mag-Knight E5 mga kamatyas. Kakapturin lang yan. At mayroong sacrifice, Bishop H7, tapos makukuha ang tore sa E5. Okay? Timplado. Kaya nag-Knight A7, D6. Good move. Ayan, para sa akin, no? Kasi babagsak yung basics, kaya good move eh. Nag-Queen G5. Mag-Queen C5 check. Kinapture, Queen C5 check. King H1 at nag-Knight C8 muna para siguradong hindi babagsak ang B6. Pag kinapture kasi, pag binawi kagad, may Queen takes B6, no? Ayun. Kaya, ang ginawa dito, nag-Knight C8 muna, Bishop D3, tapatan ng tore, at kumapture-capture, Queen takes C7, nag-Knight E5, pressure sa F7, sa Bishop, nag-Knight D6. Ayun. Pangalawang questionable move ni Eljanov. Dapat daw ang tira ay Bishop C6. Kung capturing lang, okay lang. Oo nga, no?
Knight D6. Ayun. Nasimplihan lang. Ito simple lang naman eh. Kinapturan, good move, takes, bagsak ang B6. Simple lang, no? Rook E8, Rook F1. Ayun. Kasi pag nakipagsabayan, Queen takes, baka mamaya magulo pa, maligalig pa sa back rank. Kaya umiwas. Nag-Rook E5, dinipensa ng pawn sa A5, Queen B8 check. At nag-Rook E8, Queen B6 bumalik, Rook E5 ulit at nag-B4. Ayun. Para maramdaman ni Wesley ang kalamangan niyang pawn sa queen side. A takes B4, C takes B4, Knight C8, threat sa queen. Uy, meron din threat sa bishop. Nag-Queen A6 para depensado. Knight E7. Queen A8 check. Knight C8 harang. At dito may binitawan si Wesley huling tira at naparesign si Eljanov. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Bishop A6, resign. Bakit po? Kukuhanin na ang knight. Coach, may depensa pa naman ah. May bishop B5. Talagang patatimingin na, pabababain yan, matutuhog ng bishop yan. Okay? Nakauna si Wesley sa game number 1. Diretso tayo ngayon sa game number 2. Lalahatin natin ang games dito hanggang sa malaman natin kung sino ang nanalo sa kanilang match. Game number 2 tayo. Black dito si Wesley. Ang ginawa ni Eljanov, nag-Knight F3, C5, G3, D5, Bishop G2, Knight C6, nag-Castle, Knight F6 at nag-D3. Ayan, papunta sa King's Indian attack. G6, C4. Okay. Ibig sabihin, isa na po ito sa pamilya ng English opening kasi naka-C4. Ang English attack kasi, yung nagda-Knight BD2 tapos E4. Kia. Ayan, nag-C4. Bishop G7, Knight C3, Castle, at nag-Bishop F4. Ayun. Kahawig din siya ng King's Indian Fianchetto. Bishop F4, nakakapanibagong linya kasi dito ang palagian ay kinakapture ang D5. Knight takes D5 tapos nagbi-Bishop D2. Yan ang madalas nating nakikita sa ganitong symmetrical English na uwi na sa symmetrical. Ano? Pero nag-Bishop F4, D4, ayun, dahil hindi kinapture, nabigyan ng pagkakataon si Wesley buuhin ang sentro ng todo at nag-Knight A4, threat sa pawn, Knight D7, depensa, nag-A3 para magbi-B4 mamaya, nag-E5, ayan, para ma-atake ang bishop, Bishop D2, at nag-Rook B8, Knight G5. Ayan. Itong tira na ito, hindi po ang pakay niyan ay para sa F7 at H7. Ang pakay niyan, magmamaneuver yan papunta sa E4 para mas lalong madiin ang pressure sa C5. At nag-Queen C7, B4 na. Ganda ng B4 B6, depensa, Rook B1 at nag-H6. Knight F3. Hindi makapunta si Eljanov dito kasi mag-E5. Makukulong ang knight. Kaya, napaatras siya. Nag-Bishop B7, E4, Knight E7. Ayun, okay. Tapos mamaya, magta-timing na papuntang F5. Nag-Queen E2, abang lang. F5, tinuloy pa rin ni Wesley. At nag-Knight E1, Bishop A8, H4. Ayun, bad move. Kanina sa game 1 nila, tumira ng H5. Bad move ngayon. Tumira si Eljanov ng H4. Bad move na naman. Ba? Nababad move sa H4 na. Knight F6 brand X ang napili ni Wesley. Ang branded move ay Bishop C6. Yun nga lang, mukhang hindi magagawa ng tao eh. Kasi umatras tapos babalik parang loss of tempo. Diba? Pero sa computer yan ang tira eh. Balik tayo sa Knight F6. Dagdag pressure sa E4. Nag-H5, brand X na sundan pa. Dapat daw ang tira, capturein ang pawn sa C5, capture, makipag-capturean dyan, Rook takes B8, tapos capturein na ulit, G takes F5, capture ulit. Grabe, dami palang exchange noon. Then, Knight G2. Ayan, lamang pa rin ang black, no? Kasi with a massive control sa center, pero hindi ganun katangkaran kumpara dito sa ginawa na H5. At nag-Queen D7. Ayun, naka-timing ng threat sa Knight. Knight B2, obligadong umalis. At kinapture lang ng buong buo ang pawn dyan. Nag-E takes F5. Knight takes F5. Bishop takes. Rook takes. At nag-G4. Ayan.
Kaya yan ang pakay talaga ni Eljanov eh. Madouble ang Yokababs na yan. Pero dito mga kamatsas, pakiguess nyo po ang ginawa ni Wesling kakaibang tira sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita. Knight F G3, excellent move. May ganyan na palang natanaw si Wesley na hindi natanaw ni Eljanov. Takes, double. Obligadong kumapture muna sa tore with check syempre. Takes at nag-queen G2 then queen takes G4. Hihinto lang pala sa ganyang position na ang tanong ano gagawin ng puti. Meron palang ganyang silent na naka-freeze. Parang hindi halata no? Parang natulog bigla. Walang masyadong continuation pero eto na ang paparating. Ang dami ng mga komplikasyong paparating. Samantalang ang mga pyesa sa queen side ay tulog. Nag-knight C2, syempre para makover naman at walang rook F1 check na paparating. At dito mga kamatsas, ayun. Nag-E4 si Wesley, nag-resign na dito si Eljanov. Bakit po nag-resign? Yan ang isa-isahin natin. Pag kumapture sa E4, may knight to E2 check. Pag nag-king H1, may queen H4 check. Pwersado harang, may queen takes E4. Ayun, may combo ng sayaw. Pag nag-queen G2 and rook F3. Ayun, kala ko kakapture na. No? Rook F3, threatening rook H3 check, mamatyasin ang white king. Mamamatsyas eh. Okay? Wala. Talagang dito binigay queen takes knight na lang, then queen takes E2. Yan na lang ang binigay na force continuation. Okay, balik tayo. After E4, ano mangyayari kung hindi pala maka-bishop E1? Ano? Gusto ko sana paalisin tong knight, pero meron pa ring knight E2 check. Pag nag-king H1, queen H5 check, at harang may rook F1 check. Na-cover na kasi ng bishop ang back rank. At kapag nag-king G2, isang matamis na queen F3, matchas ang mangyayari. Okay. Kaya pag tira ng E4, sumakit na siguro ang ulo dito ni Eljanov. Ayoko na. Resign. Napaka-malaman pala niyan. Okay. Naka 2 points na si Wesley. Tabla na lang kailangan niya sa game number 3. Si Eljanov must win na sa last 2 games, sa 4 rapid games para makaabot pa siya sa Armageddon. Tingnan natin ang game number 3. White uli si Wesley, no? Alternate color sila. Nag-knight F3, G6, E4, Bishop G7, D4, D6, Bishop C4, develop, E6. Aba, kakaiba ginamit Nag-castle, Knight E7, Queen E2, A6, A4 para walang B5, B6. Ang tawag dito sa labanan na ito ay modern defense. Sa mga nagtatanong po ng opening name. Rook D1, Bishop B7, Knight BD2, Knight D7, C3. Yan, bookline pa rin, ano? Para ginamitan ni Eljanov ng tinatawag na hippo defense. Diba? Hippopotamus defense. Naalala ko si Gotham Chess, paborito yung ganyang setup na ang gusto ng black ay mag-abang lang kung saan magbe-break dito ang puti. Nag-castle, Bishop B3, H6, ayon ang nagpawala sa libro. Dahil sa mga nagdaang laban, may tumira ng Queen E8 at may tumira ng Queen B8. Ngayon pa lang naganap ang H6. Hippo nga defense, hippopotamus yung ganyang structure na parehong-pareho bishop. Ayan naka-pattern siya. Tingnan natin kung anong setup ang ginawa ni Wesley. Nag-H4 para walang G5. Kasi po may simple G5 yan, magna-knight G6. Natanaw ni Wesley na yung G5 ay makapagbibigay buhay sa knight. Kaya pinigilan niya kagad yung pagkakataon na yan. At nag-rook A7. Pupunta yata yung queen doon. Knight F1, sabi ko na. Queen A8. Ang tawag po sa ganitong pattern, nilalagay ang queen sa dulo, may bishop sa harapan, ay reti queen pattern. Si Reti mahilig dyan sa Queen A8 noong araw. No? Yung nag-imbento ng Reti opening. Pero bad move. Hindi siya nararapat sa sitwasyon na ito. Ang gusto ni Stockfish ay A5 para naman magkaroon ng space, makahinga-hinga. Ayun, nahirapan na makahinga si Stockfish sa position ng black. Nag-Queen A8, Bishop C2, dinipensa ng pawn, Knight F6, tinatlo,
Rook E1, tinatlo din ng depensa, nag C5, ayan na. Panahon na ng hippopotamus para ma-measure. Bishop F4, nakita ni Wesley, uy, weak yun inatake kagad. At nag-Rook D8, dinipensahan. D takes C5, B takes C5, Rook A D1, diniinan talaga ang weak D6 pawn. Nag E5 na, Bishop C1 atras muna, Knight H5, Bishop B3, ayun, tinignan yung F7 pressure, Bishop C6 para unti-unting alisin ang mga pyesa sa 7th rank at nag-Bishop C4, markahan ng bad move si Wesley. Dapat daw ang tira ay Knight G3. Hamunin ang Knight, capture, no? Magpapa-double pawn pero ang maganda dito, may potential to play Rook F1 at madiinan ng atake yung F7. Okay? Pero ang ginawa, nag-Bishop C4, nag-A5, Brand X. Dapat daw ang tira, D5 na dito, salubong na. Na kapag kinapture din Knight takes D5, ayan, gulo-gulo na ito, kumbaga. Gulo-gulo search. Di ba? Kailangan manggulo si Eljanov eh. Kasi ang ginawa, A5, Queen C2, dinipensahan ng pawn, Knight C8, Bishop B5, Knight B6, C4, pinagtibay ang Bishop, umiwas lang Bishop B7, Knight G3, hinamo na ang Knight, capture, nag-Bishop C8, Rook D3, another bad move by Wesley. Dapat daw ang tira ay Knight H2 para walang Bishop G4. At maneuver din papunta sa F1, E3, then pupunta sa very strong D5 square. Maneuver. Pero nag-Rook D3, Bishop E6, Brand X na naman, dapat daw tira F5 para talagang may pressure kagad na pampasabog. Yan ang mga dapat nating matutunan mga kamatya sa mga ganitong sitwasyon. Bishop E6, B3, Knight C8, Queen D1, at nag-Queen B8, extra support sa pawn. Bishop B2, Rook F8. Todo-todo iwas. Bakit po? Kasi kung ang gagawin dito ng black ay simple Knight E7, may Bishop takes E5 dahil nakadoble na yan, battery na sa D-file. Pag kinapture Knight takes, hindi pwedeng capture nakapin ng tore. Kaya ginawa dito ni Eljanov, tumakbo Rook F8, Bishop C3, F5, Knight D2. Okay, syempre pagka ganito mga kamatyas, hindi pwedeng capturing ng ganyan-ganyan lang yan. Mabubuhay ang diagonals dyan. Ako, delikado yan. Kaya dito, Knight D2 para manatiling nakablock sa pawn at huwag mabigyang buhay ang fianchetto. Queen C7, Knight F1, another bad move ulit. Dapat daw tira ay H5. Pampahina, no? Pag nag-G5 ka, capturein, Bishop takes, then ibablock yung Knight. Para mapanatili pa rin barado ang ipon, hindi makabigay puwersa sa dark square fianchetto. Yan ang mga teknikan sa mga ganitong positional approach. So dito po nag-Knight F1, pero gusto ni Wesley puntahan na talaga yung D5 square. Nag-F4, Brand X ulit. Konti na siguro ang time, konti na nga. Dapat daw dito capturein Tapos iiwas yan. Siyempre, di naman pwedeng matutuhog di ba? Iiwas yan, Rook D2 tapos H5. Okay pa nga, lamang pa nga ang black dito Na-miss ni Eljanov, pero nag-F4 siya, Knight H2, Queen E7, G takes F4, Queen takes H4, nang gulo na talaga si Eljanov. Rook A F7 para makatira sa F2, mga ganon-ganon, pero bad move. Dapat daw Queen F2 check, King H1, tapos Bishop takes E5, Bishop takes E5, D takes E5. Ayan. Lamang pa rin ang puti, pero hindi ganong malala. Kumpara dito, Knight F3, good move, Queen G3, Rook E, E3, tinapatan kasi po may sacrifice ng tore dyan Kaya todo-todo depensa si Wesley. Bishop G4 din agdagan, pero another good move, Queen E1, pangpawalis na ng posisyong ng gugulo. Pwersado, Bishop takes, di nawala na. Pag nawala na Queen, mapayapa na yan. Bishop takes, capture, Bishop takes E5, then Bishop takes A5. Okay, winning pa rin si Wesley. Knight E7, Bishop C7, target ang weak D6 pawn. Knight C6, pakain okay. Meron palang bitin na bishop doon. Kumapture muna, capture, at nag-bishop takes.
ubos ang mga pawns. Bishop pair pa. Capture, G3. Bad move, napakaselan talaga ni Stockfish, no? Dapat daw King H3. Pero okay naman, ano, sa pagkasela ng computer engine, nakakatulong sa atin yon na laging maabot, ma-challenge ang sarili natin sa accuracy. So, Rook F2, checking G1, another bad move, nag-Rook A2, G4, at Bishop D4, checking H1, dapat daw King F1. Wala na, nawiwindang na si Wesley sa mga ganitong sitwasyon, ano? O, nag-King H1, King F7, Rook F3, checking E6, Bishop E8, threat sa pawn, at Chumek, check. O, kasi tabla na lang kailangan ni Wesley. Pero dito po, nag-resign pa si Eljanov. Hindi na niya makayanan pa na namumuti na ang board, napakaraming pawns, ni-resign na niya. Okay, so yan po ang first match. Nanalo si Wesley sa score na 3-0 at si Eljanov hindi pa rin naman nawawala ng pag-asa. Mayroon pang losers bracket. Ang makakalaban niya, yung mga matatalo din sa halimbawa makakalaban ni Magnus, ni Abdusatorov or ni Ferrugia, yan ang aabangan natin. Okay? Ang isusunod po nating match na i-analyze ay sa bakbakan nila Magnus Carlsen at ang kalaban niyang si Tabata Bey, Super GM ng Iran. Okay? Antabayanan niyo po yan. Yan ang isusunod natin. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa match na ito. At sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatyas merchandise natin, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili kayo ng chess sets, chess clocks, at iba't ibang klaseng t-shirt designs natin ng Kamatyas. Papadala po namin sa inyo door to door. Pili na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.